Good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, pag-usapan natin itong bagong nating ombudsman na si Boyeng Rimulya. Damn talaga talagang pinilit. Pinilit ipasok. Oh my goodness pero predicted na naman din. Actually predicted na naman din at matagal na talaga natin naaamoy, 'di ba? Na talagang itong si Boyeng Rimulya, yung uupong ombudsman, kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari, kahit may kaso pa 'yan, etc., 'di ba? Wala. Kasi yung part pa lang na nag-apply as ombudsman itong si Boyeng Rimulya, parang tapos na ang laban eh. Alam naman natin, 'di ba? Appointment ang ombudsman, 'di ba? Manggagaling pa rin ang last say sa pangulo. Alam natin nakaalyado ni Bongbong Marcos itong mga Rimulya, 'di ba? Ilalagay niya ba sa DOJ yan kung hindi, 'di ba? Oh my god talaga, Bendalo. Bendalo, putik yan. Anyway mga master, pakinggan natin itong kanyang press conference, pakinggan natin yung mga sinasabi niya dito kasi dito pa lang tapos na ang laban. Oh my goodness, ano kayang sasapitin ng mga Duterte dito? My God! Sana lang, kung talaga magsasampa sila ng kaso, yung totoo, hindi yung gawa-gawa lang. Pero alam naman natin, 'di ba, kung paano sila magtrabaho. Negative. Pakinggan natin si Boyeng. Dapat dyan talaga hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay para pag final na, ang idea natin dito iba yan. Actually, hindi naman iba. Alam to na lang. Tinan nyo iba daw ang idea nila pero hindi naman daw iba. Lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado. Ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. At iiksian natin ang taktika ay susubukan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging tendency ng marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Hindi ho pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And pwede naman... So dapat talaga ganon. Well, gusto natin lahat yan. Speedy trial. 'Di ba? Walang delay. Kasi nga nagkakaroon ng backlog dahil sa mga delay na yan, 'di ba? At saka sana, 'di ba? Totoong kaso. Kasi kung moro-moro kaso lang yan, 'di ba? Talaga magkakaroon ng delay. Bakit? Paano nyo pananagutin ng isang tao, 'di ba, na nagkasala kung walang kakwenta-kwenta yung ipapile na kaso? Gawa-gawa lang, moro-moro. 'Di ba? Kaya dapat iwasan nyo. Ganun dapat. Parang sa korte lang din yan. Sa korte natin, 'di ba? Pag ang mga kaso, maraming moro-morong kaso, mga walang kwentang kaso, anong nangyayari? 'Di ba? Nagkakaroon tuloy ng tambak-tambak na trabaho etong mga korte natin, 'di ba? Imbes kasi na asikasuhin nila yung mga talagang totoong kaso, yung merong kahinat na kaso, hindi. Pati tuloy yung mga walang kwentang kaso na inaasikaso pa nila, 'di ba? Kaya nagkakaroon ng backlog. 'Di ba? Kaya dapat kung may pa-file na kaso, pag-isipang mabuti, aralin, tignan ang mga ebidensya kung totoo ba. At saka dapat well, predicted na naman din na mangyayari to. Ba puro Duterte o kalyado ng mga Duterte yung mga pa-filean ng kaso. Nakakatawa talaga pag nangyari yun. Joke talaga ito, Pero ganon, 'di ba? Ganon dapat ang gawin. Wag file ng kaso, wag lang tanggap ng kaso, pag-aralan yung mabuti. Baka mamaya pag puro
Di ba? Puro kalyado ng Duterte yung papilan ng kaso. Yun lang yung papansin ninyo. Di ba? Kahit walang kwenta. Usapin dyan ang makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba ang mga kaso. Marami po kayong unfinished task na iwanan sa DOJ. Actually, hindi lang naman tactic ang inaano dyan. Siyempre, di ba, yung ebidensya, di ba? Kahit anong tactic ang gawin mo eh, kung luto eh. Hindi, joke. No? Kahit anong tactic ang gawin mo, kung luto, wala na eh. Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Pero speaking of new DOJ, no, may humor na kumakalat ngayon. Si Auntie Claire daw ang papalit. Oh, di ba? Good luck talaga, Philippines. Oh my God. Prema, ito talaga yung 3 taong kong ginagawa na araw-araw. So, mag-a-adjust pa tayo. Sir, meron ka bang mga list of names na nirecommend sa Pangulo na pwedeng pumalit sa'yo bilang Secretary of Justice? Hindi pa namin napag-uusapan. Yung una muna, yung officer in charge. Yung officer in charge or... Pero sa tingin nyo, i-recommend ba ni Boyeng Rimulya itong si Auntie Claire? Sa tingin ko, hindi. Di ba? Kasi nga, di ba, naparod naman natin sa podcast, di ba, nila Boyeng yung magkakasama sila doon, di ba? Eh, mukhang negative naman to si Auntie Claire dito kay Boyeng Rimulya, eh. Kaya, di ba? Eh, sa bagay, no, eh, presidente pa rin naman ang magdi-decide niyan, pero I doubt. Acting secretary pagdating ng Biyernes. Sir, not necessarily related sa ghost projects, pero is there any government agency that you think that the Ombudsman should pay special attention to? Ano to eh, buong gobyerno to eh. The whole government system is the purpose by which this office was put up by the framers of the Constitution is to make all public officers accountable. So every branch of government comes in. Kaya wala tayong special rito. Lahat talaga. We should wala naman daw special. Lahat naman daw sasagasaan nila. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi lang ako naniniwala, no? Hindi ako naniniwala. Kasi si Boyeng, napaka-bias na ito eh. Di ba? May bendalo pa nga itong nalalaman eh. Di ba? Nagbendalo ang sabi ni Erich Sylvester Tulfo, bendalo. 'Di ba? It's right, 'di ba? Sumagot kagad si Boyeng na yes. Pero bias kasi talaga tong si Boyeng. Bias. Oh my goodness. Kaya ang hirap maniwala na wala kayong sasantuhin. Totoo ba 'yan? Eh, ikaw yung tipo ng na mahirap pagkatiwalaan pagdating sa bagay na yan. Kasi unang-una, politiko ka eh. Meron kang partido eh. Di ba? Partido mo yung mga Marcos. Di ba? At sino ang mga kalaban nyo? Siyempre, yung mga Duterte. At saka yung mga Duterte allies. Di ba? Kaya ang hirap maniwala eh. Parang yung House of Representatives lang yan. Pag nag-hearing sila, sino lang ba ang ginigisa nila doon? Di ba? Ang hirap maniwala talaga kay Boyeng yan. Sa ganyang galawan, mahirap maniwala eh. By the Code of Ethics, ethical standards, at lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. Kagaya ng sinusumpaan natin tuwing tayo'y nag-a-assume ng office. Sir, nung una po kayong... Dapat lang, ganun gawin nyo. Sa una po nating interview, dinescribe nyo po yung DOJ na masalimuot. Yung mga problemang dinatnan nyo po sa sistema. How are you leaving the DOJ now? Well, hopefully that we've set the right direction for it.
Marami tayo na bago na dating gawin na hindi dapat. At pero ganun pa rin eh. Dating gawin na hindi dapat. Tut. Parang dinagdagan nyo nga eh. Parang iniba nyo nga eh. Ano sa inyo? Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day. Hello? Wag lang sana magagandang salita yung itong sinasabi ni Boyeng Rimulya. Ang mahirap kasi puro magagandang salita lang eh. Tapos pag hinanapan na ng totoong trabaho, hindi naman magawa ng tama. Di ba? Baka kasi magbendalo ka lang dun eh. Awits talaga sa inyo. Well, ang mangyayari na lang talaga dito is bantayan natin yung trabahong ginagawa nila. 'Di ba? Isampal natin tong press conference niya. 'Di ba? Kung mali-mali yung ginagawa niya at hindi niya tinitignan ng tama yung mga kaso na pinafile. Ganun na lang talaga ang mangyayari dito. Kasi paano papapipigilan as a ombudsman itong si Boyeng Rimulya, no? Eh kung waranto na yan, negative, medyo malabo yan, no? Impeachment naman, mas malabo. Kasi unang-una, pag impeachment, syempre papasok muna yan sa Congress, kukuha ng 1/3. Asa naman tayo makakuha tayo ng 1/3 doon, di ba? Bago umakyat sa Senado. Oh. Wala na. Di ba? Kaya bantayan na lang talaga. Ganun na lang ang mangyayari dito. Bantayan itong trabaho ni Boyeng Rimulya. Tignan natin. Di ba? Kung totoo ba yung mga sinasabi niya. Di ba? Kasi kung bendalo ito, wala na. Endgame na. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangang gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to address. Ganun din sa ombudsman. I think that's also the same rule applies to the ombudsman's office. So will there be changes sa policy ng lifestyle changes? Lifestyle checks? Yes, Kasama yan. Kasama yan. May mga batas na lumalabas talagang mahalaga. Unahin niyo si Unahin niyo si Romualdez. Yung civil forfeiture law. Yung forfeiture law natin na soldier na magpa-file. Yan, pwedeng kausapin ng soldier para mabilis ang coordination with the ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And it has to be a working, running ombudsman's office. Yun talaga yung goal natin dito. Sir, yung mga salin, ito po ba isa sa publiko na? Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law. Meron tayong pangingatan. Wala tayong karapatang matatrample upon na ating ma-violate. Kaya, we will gladly... Kasama na yun eh, salin. Anong data privacy? Salin naman ang pinag-uusapan eh. Anong mana dun? Data privacy? Ewan ko. Lagi tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahad talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash, baka makidnap pag nilabas natin lahat yan. Makidnap. Sa'yo, dahil lang yan. Baka makidnap. Gagi. Sino magkikidnap? Accountability. Transparency. Kasama yun. Boyeng Rimulya. Huwag makakalimutan nyo na yun sa inyo. Putik yan. Ngayon pa lang. Joke na. Paano pa kaya sa susunod? Joke. Putik yan. Transparency, accountability, tapos anong klaseng mga public servant to, no? Hindi ko ilalabas. Ma-hold up pa ako eh.
Di lalabas, ma-hold up pa ako eh. What a joke, ang putik. Oh my God! Kawawang Pilipinas. Huwag kayo maglalabas ng pera nyo. Ma-hold up kayo niyan. Tingnan natin kung kailangan ilabas kasi ma-hold up kayo. Kawawa naman kayo. Oh my goodness. Totoo man yan o hindi, dapat ilabas. Di ba? Transparency and accountability. Paano yun? Joke na lang ba talaga? At ang siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing ng information. Ano ba purpose? Ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, No, accountability, 'di ba? Para malaman, 'di ba? Baka mamaya sumusobra na yung kayamanan nyo. 'Di ba? Kaya nyo nang mabuhay ng 10 beses. Kung pwede lang kayo mabuhay ng 10 beses, pwede na kayo mamuhay ng marangya, 'di ba? Sumusobra na, umaabot na hanggang langit. sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, not left in a lurch, not left in a void ang Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Sir, you mentioned din po doon sa JBC noon and yung interview niyo po sa media na gusto niyo makatuwang yung publiko sa paniniguan. Crowdsourcing. Crowdsourcing of information, malaking bagay yan. Gagawa tayo ng mechanism para makuha namin ang gustong ilahad ng publiko tungkol sa mga taong dapat imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Naku. Imbestigahan Sana ng natin ombudsman. pag-usapan yun kasi I want to see how it runs right now, how the caseload of the Ombudsman's office. I want to see the caseload of the Sandigan Bayan, kung gaano kabigat, para ma-estima natin kung paano tayo gagalaw dito. May time and motion na involved dito para mapabilis natin. Ang sinasabi ko nga, kung kaya i-continuous trial natin. Hindi na dapat umabot ng taon-taon para isang tao ay ma-convict o ma-acquit. Dapat dito talagang talagang i-build up ang kaso para ready for trial lahat ng kasong ipa-file ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sir, bilang Ombudsman po, baka may message po kayo sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Hindi wala naman, ang message lang natin dyan ay meron pong opisina ng Ombudsman na nagbabantay sa pagganap natin sa ating tungkulin at kung tayo hindi tatalima sa batas ay mayroon pong nagbabantay pa rin at pananagutin po ang hindi susunod sa batas. Okay? Sir, may bilin ka ba sa mga opisyal na iwan mo dito? Yung mga trabaho? Carry on. I think that we're in the right direction. So they should carry on the fight here. Fight for justice. Diba? Fight for justice. May ilan lang. Hindi, basta tanong muna. Malalaman nyo na lang. Di ba? Sa media po ba, mag-i-invite ba kayo? Hindi, yan. Gagawin ko ng... Magbabago nga yung forma ng opisinang yan. Kasi nga, I really think that we have to be more transparent. I think that public accountability starts with transparency. Do it, do it. Mamaya kwentong hangin na naman yan. Transparency. Oh my God. Paano ba mamaya biglang ma-hold up? Oh my God. Huwag lang sana matatamis sa salita, no? Kasi alam namin, joke ka eh. Alam namin, joke ka eh. Diba? Huwag lang magmamindaanin sana sa matatamis sa salita. Tutuhanin mo. Kasi hindi maganda yan. Hindi maganda yan. My God. Para... Hindi. We will make it different. Kailangan talaga... Make it different daw. Anong klaseng different siguro to? Kakaibang ombudsman ito. Pustahan. Marami na mga kalyado ng mga Duterte ang masasampahan. At pagbibigyan, pansin, todo pansin
ng ombudsman. Mukhang magkakatotoo talaga yung premonition. Premonition ba tawag doon? Hula, no? Hula ni Senator Amy Marcos, no? Ang kawawa talaga dito si BP Sara. Kung, 'di ba, mapapatunayan nila. Siyempre, doon pa rin tayo sa, 'di ba? Kung totoo. Pero bakit naman tayo matatakot kung hindi naman totoo, 'di ba? Kaso nga lang, alam naman natin kung paano magtrabaho tong mga to. Si Tatay Diggs nga napadala nila ng dahig, 'di ba? Napakulong nila. 'Di ba? Kahit wala man lang conviction dito sa Pilipinas. 'Di ba? Grabing mekos-mekos ang ginawa nila. Nagawa nila 'yon. Kaya huwag na tayo magtaka kung kaya pa nilang gawin 'yon ng paulit-ulit. Nagawa na nga nila eh. 'Di ba? Well, ano ba bang magagawa natin? Kundi ang umasa na sana magbago ang ihip ng tadhana. No? Kaya, mga kababayan, huwag na sana tayo maging panatiko. 'Di ba? Aminin man natin o hindi, no? Lalo-lalo na yung mga solid DDS. Totoo naman, no? Na malaki ang partisipasyon ng DDS dito kung bakit itong si Bongbong Marcos is nanalong presidente. 'Di ba? Kasi, alam naman natin, kaya siyang talunin ni Mama Leni. Pero dahil, 'di ba, sa Duterte allies and Duterte, mga DDS, 'di ba, nanalo si Bongbong Marcos, no? Sa tingin ko, ang the best way na lang dito is wag tayong maging panatiko. 'Di ba? Kahit sinabi yan ng pinaniniwalaan natin politiko na ito ang dapat iboto natin, susunod na tayo. Basahin yung mabuti para hindi tayo magkamali. Kasi mahirap talaga, no? Pag nag-upo ka ng isang leader na walang pakialam sa taong bayan, wala, kawawa talaga. Kaya dapat iwasan natin maging panatiko. Tignan natin mabuti. 'Di ba? Nakasalalay ang buhay mo dito. Hindi ito basta biro-biro lang, bumoto lang, yun na yun. Hindi. 'Di ba? Nakasalalay pa rin ang buhay mo dito. Bakit? Kasi pag lumubog yung barko ninyo, no? Itong bansa natin lumubog. Tapos ka. Tapos tayo. Tapos tayong lahat. Sino lang ang hindi lulubog? Siyempre yung mga politiko na grabe kung magnakaw. Paano sila lulubog? Meron naman silang bahay sa ibang bansa. Tayo wala naman. Pilipinas, di ba? Pilipinas lang afford natin. Kasi ito yung ating bayan sinilangan. Hindi natin kayang bumili ng bahay sa ibang bansa. Di ba? Kaya iwasan talaga natin. Maging wise. Mag-isip ng tama. Di ba? Isipin yung mabuti. Paulit-ulit. Susundin ko ba to? Susundin ko ba to? Kasi kung sinabi lang, ito iboto nyo, baka matulad lang din tayo sa nangyayari sa atin ngayon. Di ba? Matutulad lang, mangyayari lang ulit, paulit-ulit. Kasi nga ganun yung mindset natin. Baguhin na natin yan, mga kababayan. Kawawa tayo dito. Tingnan nyo gaano ka-joke itong pag-upo ni Boyeng Rimulya as a ombudsman. Pilit na pilit. Diba? Bendalo pa itong taon to. O ngayon, matatamis ang salita niya. Sa tingin nyo ba, gagawin niya talaga? Kasi ang hirap maniwala sa taong to. Napakabayas, di ba? Kaya pumili tayo ng tamang leader
Kasi yung mga leader na yan, nag-uupo yan ng kanilang mga kabinete. Oh. Kung puro ganyan ang iuupo, tapos tayo. Di ba? O yan na mga master, no? Hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video. God bless sa inyo lahat.